Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Isa na naman pong panibagong recipe ang ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito at napakasarap na Pinoy kakanin. Ito ay isang paborito ng mga Pinoy na pagdating sa mga handaan. Yan, hindi nakakaligta ang ihanda ang kutsinta. Ang kutsinta na ito na natikman ko, na ginawa ko, as in napakasarap, soft, chewy, at napakalinamnam. Tamang-tama lang po yung kanyang tamis at napakalambot na parang it's like a jelly. Yan. Itong recipe nito na ating babahagi sa inyo ngayon ay gustong-gusto ko po itong i-share sa inyo dahil napakasarap talaga ng recipe na ito at gusto ko talagang ibahagi sa inyo. Itong ginawa kong sekreto ay gumawa muna ako ng pandan water. Yan. Sa pandan na 5 piraso ng leaf, nilagyan ko ng 6 na tubig, na tasa ng tubig, then pinakulo muna ito at pinalamig. Yan po yung sekreto ko ng masarap at yung mayroong aroma na pandan na ginawa ko na kutsinta. Yan. So pinalamig mo natin yon ng tubig na pandan. Then ito naglagay tayo ng 3/4 kilo ng glutinous rice flour or 750 grams of glutinous rice flour. At nilagyan natin ng 250 grams of cornstarch. Yan. Dahil wala po akong rice flour, nilagyan ko po ito ng cornstarch. Ito po yung isang substitute. Kung wala po kayong rice flour, pwede kayong maglagay ng cornstarch. Naglagay po ako ng 2.5 cup of sugar. Yan, tamang-tama lang po yung tamis para po sa akin. At naglagay na po ako dito ng 6 cups of pandan water. Yung ating pinalamig kanina na pinakulo natin na tubig ng pandan. Yan, yung may pandan po na 5 piraso din yan. Siyempre, imimix natin mabuti para mawala po yung bubuo sa ating mixture. Then, maglagay po tayo ng 2 tablespoon of lihia or lye water. Ito po ay magsisilbi na pangpa soft and chewy para sa ating gagawin na kutsinta. Yan. So, haluin nating mabuti ang ating mixture. Then, dito po pang dagdag kulay, matingkad na kulay para sa ating kutsinta. Gagamit po tayo ng 2 tablespoon of asweti powder. Ito po ay natural na pangkulay para sa ating kutsinta. Pag wala po kayong asweti powder, pwede po yung asweti seeds. Yan, annatto seeds. Pwede po yan, lagyan ng tubig na maligamgam at kunin nyo yung pangkulay ng annatto seeds. Yan po yung magsisilbing pangkulay ninyo. Then, ito po maglagay tayo ng 1/2 teaspoon of salt para mabalance po yung tamis ng ating gagawin na kutsinta. Yan. Napakadali lang pong recipe natin na ito at sigurado pong magugustuhan ninyo kagaya po ng aking family kanina, as in masarap po talaga. Ito, nagdagdag nga pala po ako ng muscovado sugar kasi para mas ma-achieve po natin yung kulay. Kasi yung ating ginamit na sukal kanina hindi siya gaanong dark. Kaya ito, ginagdagan ko siya ng muscovado sugar, 1/4 cup lang po ang nilagay ko dito. Yan, nagbago na po yung kulay niya. Kaya ang naglagay ng darker na sugar, yung muscovado, para ma-meet ko po yung magandang kulay ng ating kutsinta. Yan. Yan po. So, ito strain po natin itong mixture natin para sigurado po na walang buo-buo or lump sa ating mixture. Yan. So, mas madali lang po ang paglagay natin sa ating mga container, sa ating mga molders pong lalagay po natin sa pitchel. So, ito naman po sa ating mga gagamitin natin na paglutuan, huwag kakalimutang lagyan ng oil. Yan po, grease with oil, brush natin ng oil para madali po nating matanggal at hindi pa gaano mag-stick dito sa ating lulutuan. Yan. So, mas maganda po dito kung mayroon kayong silicone na klase ng lutuan para mas madali pong makuha ninyo, hindi po mag-stick dito sa inyong pan. Mayroong mga silicone ganyan na mabibili. Mas maganda po gumamit ka ng silicone. At don't forget to cover it with tin foil para po hindi malagyan ng tubig tong ating i-steam. So, i-steam po natin to for about at least 1 hour kasi medyo makapal po yung ating mixture. Kaya, naghanda po tayo ng steamer. I-steam po natin ito for about 1 hour hanggang sa maluto po natin itong ating kutsinta. Yan, after po ng 1 hour,
check po natin yung ating kutsinta. Wow, ang ganda po talaga ng kulay, di ba? Dahil po sa nilagay natin na aswete powder. Yan, o annatto seeds. Yan po, luto na yan. Din itong ating gagamitin na coconut, na grated coconut, dapat i-steam po natin ito. Yan, steam for about mga 5 minutes. Dito na po, meron na po tayong masarap na kutsinta, na slice ko na rin po ito. At yan, di po ba, napakasarap na merienda. Pwede po itong hanap buhay o pang business. Yan, doblehin nyo lang po yung ating recipe. At yan po, ang ating recipe na napakasarap na kutsinta, gawa ng glutinous rice flour at saka cornstarch. Yan, di ba po? Simple lang po yung ingredients nito, pero nakagawa po tayong napakasarap na merienda at pwede po itong pagkakitaan, syempre. Pwede po ito pang business, pwede po ito pang handaan sa mga occasions, talo ng birthday. Yan, masarap na pares ng pansit. Para sa akin, pag may kutsinta, gusto ko yung pansit. Pansit talaga yung pares nito. Then, ilagyan natin ng, syempre, wag niyong kakalimutan yung ating coconut na grated. Dapat po i-steam po natin para hindi po madaling mapanis yung ating coconut na grated. Yan po ang masarap na snack natin kaninang hapon. Kasama po, may mga bisita po tayo dito sa amin kanina. Nagustuhan po ng ating mga bisita ang ating ginawang kutsinta. Yan, napakasarap. Mayroon po tayong bisita na galing sa abroad. Yan sila, mga foreigner. Nagustuhan po talaga nila yung ating Pinoy kakanin. Sabi nga nila, wow, ang sarap nito. Sabi ni Sister Anyano na taga Australia, at saka si Elder Hansen, isang missionary namin na galing po ng Utah, at ganun din po isang missionary galing ng Africa. Sila po, hindi sila mga Pinoy, pero nagustuhan po nila kasi yung ating recipe. Sabi pa nga nila, gagawa sila ng ganito pagdating sa kanila doon sa, actually ito po sila, yan, si Sister si Elder Hansen, at saka si Sister Anyano. Then yan, nagustuhan po nila yung ating ginawa na kutsinta. Yan po. Yan. Isang Pinoy kakanin na naman po yung ating natutunan para sa araw na ito. At yan, di ba? Si Sister Anyano from Australia yan. Isang foreigner siya. Then, ito naman isang missionary natin na si Elder Hansen. Yan, from America. Pero yan, talaga nagustuhan nila yung ating ginawang kutsinta. At saka isang missionary natin na from Africa, si Elder Amivor. Yan, thank you so much. Bye-bye.